KBS RMM News TV ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Kasado Broadcasting Service ang responsabling mga mamamahayag. Aim to create hopes for the progress of good and continuous dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate people, changing fortunes, and let our voice be heard. Buong puso po nating ipinakikilala ang Kasado Broadcasting Service, ang himpilan ng responsabling mga mamamahayag. Ang oras ganap na alas 8:52 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Alright, isang mapagpalang umaga mga kababayan kong sumusubaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito sa KBS RMM News, Radyo na dyaryo pa. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service, ang responsabling mga mamamahayag. Anuman ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. At syempre naman po mga minamahal kong mga kababayan, sa pangalan po ng ating publisher at siya nating station manager, resident CEO, Uyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po mga minamahal kong mga lingkod, mga minamahal kong kababayan, ito po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat. Ang mindorinyong midnight boy, bagamat hindi gaanong kagapuhan, sigurado namang ito'y inyong maasahan. Ang inyong kuyang Arnold Acebeda Namuto. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Ang KBS RMM News, Radyo na dyaryo pa, ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps.
Good morning Pilipinas! Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maging tapat at mapagpaumanhin at mapagpatawad. Alam po ba ninyo ang pagsasabi ng tapat ay pagsasamang maluwag? Nang tangi lamang makikinabang nito ang kalipunan ng ating sambayanan. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Nakikinig ngayong araw na ito ng Martes. At syempre po, petsa 28 ng taong kasulukuyan, 2024. Good morning Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao, partikular hanggang dyan sa iba't ibang dako ng mundo sa naabot ng ating broadcast. Samahan po ninyo ako sa looban ng 2 oras ng pagtatanghal ng ating palatuntunang gabay at patnubay. At syempre, pasalamatan po natin ang pag-alalay ng ating ngayon ay naka-alalay sa atin ang ating production assistant, si Ate Del Santos at Ate Rosemary Padiron. At syempre, naka-alalay rin po ang ating buluwagan ng balitaan ng Studio 2 mula sa buluwagan ng balitaan kay Kuyang Alan Bordeos, kay Ate Cora Biernes at kay Ate Joy Pasco. At syempre, ganun din po sa ating buluwagan ng balitaan Studio 3 mula kay Kuyang Wayne Espino Lauson, ang Bisayang Tisoy. Syempre, likewise din dun po sa ating Studio 4 dyan sa Sambales mula sa buluwagan ng balitaan mula kay Kuyang Paul Aludo, kay Kuyang Miguel Bourbon at kay Kuyang Stephen Sabate. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas at ganun din sa iba't ibang dako ng mundo. Siyempre, likewise sa mga OFW na mga nagtatrabaho sa iba't ibang dako ng mundo, magandang gabi, umaga sa inyong lahat diyan. Naway ang basbas ng ating kataas-taasang may kapal ay laging sumainyong lahat. At syempre, binabati po natin ang lahat ng ating mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Good morning sa inyong lahat. Ganon din sa ating mga Kasado Patrol na ngayon ay nakaantabay dyan sa iba't ibang area ng ating kapuluan. Sa Mega Manila, sa Calabarzon at Mimaropa, partikular sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Alright mga kababayan, ang oras ay 3 minuto bago mag-ikawalo ng umaga. Alamin po muna natin ang latest update ng Pag-asa. Kung ano ang lagay ngayon ng ating panahon. Alright, alamin po natin ang Pag-asa mula kay Ate Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Alright, good morning at sumainyo lahat at atin pong alamin sa kanya. Alright? City, Cagayan. At nasa typhoon category pa rin po ito na nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot ng 140 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot na 170 kilometers per hour. Sa kasalukuyan po ay kumikilos pa rin po ito papalayo ng ating Philippine landmass sa direksyong northeastward at sa bilis na 15 kilometers per hour. And kung makikita po natin sa ating latest na satellite image, yung mga kapal na kaulapan na nagdadala naman ng malakas na mga pag-ulan is mostly offshore or sa karagatan na lamang po ito nararanasan, bibihira na po or baba na po yung epekto nitong mga kaulapan sa anong bahagi ng ating bansa. Ngunit asahan pa rin po natin ngayong araw yung mga kalat-kalat mga pag-ulan, mararanasan yan lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa at mataas din po yung tsansa ng mga localized thunderstorms, kadalasan po yan sa hapon o sa gabi, so monitoring po
tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas ng ating mga Pag-asa Regional Services Division sa pamamagitan po yan ng ating mga social media accounts. Dapo po tayo sa ating latest forecast track. Kung makikita po natin, wala pong pinagbago yung magiging pagkilos nitong si Bagyong Aghon sa mga susunod na araw. And generally, northeastward pa rin po yung pagkilos niya hanggang paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bukas po ng umaga, inaasahan po natin nasa layong 800 kilometers east-northeast na po siya ng Itbayat, Batanes. At by Thursday, inaasahan po natin ay nasa labas na po siya ng ating Philippine Area of Responsibility. And kung makikita po natin itong area na highlighted ng yellow, ay ito po yung bahagi ng bagyo na makakaranas pa rin po tayo ng malalakas na mga hangin. And kung makikita po natin, wala na pong area or wala na pong anong bahagi ng kapuluan ang nakapaloob dito sa area na highlighted ng yellow. So wala na po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Ulitin po natin, wala na pong signal or wala na pong nakataas na tropical cyclone wind signal sa anong bahagi ng ating kapuluan. Sa ngayon po, besides yung mga possibility ng mga localized thunderstorms mararanasan sa malaking bahagi po ng ating kapuluan, posible pa rin po makaapekto itong southwesterly wind flow sa may bahagi or western sections ng Luzon at Visayas area. Ngayong araw hanggang bukas po or possible sa Thursday ng gabi, areas po ng Occidental Mindoro at Palawan makakaranas po yan ng mga pag-ulan dulot na epekto nitong southwesterly wind flow or yung hangin na nanggagaling sa timog kanluran. Samantalang yung sa Western Visayas naman po dyan sa Antique, Iloilo at Guimaras hanggang ngayong araw hanggang bukas ng gabi, posible pa rin po tayong makaranas ng mga kalat-kalat mga pag-ulan or mga lakas na mga pag-ulan. And then pagdating naman po ng Wednesday evening or Wednesday ng gabi hanggang sa Thursday evening, yung areas naman po ng Zambales at Bataan, makakaranas din po ng mga pag-ulan. Kaya sa mga areas po na nabanggit po natin kanina, mataas po yung possibility or mga posibilidad ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dulong ng mga malawakang pag-ulan. Kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kabayan sa mga nabanggit na lugar. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala na po tayong gale warning as of 5 a.m. issuance po. Wala na pong gale warning nakataas sa namang baybayin ng ating bansa. Although kung makikita po natin dito sa may eastern seaboards ng northern at central Luzon, pati na rin sa may hilagang baybayin ng southern Luzon, nasa moderate to rough seas or katamtaman pa rin po hanggang sa maalon na karagatan ang mararanasan. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga plano pumalaot. As much as possible po, wag po muna tayong pumalaot dahil delikado pa rin sa ngayon. At sa mga susunod na araw, inaasahan po natin itong si Bagyong Aghon. Generally, patuloy pa rin kikilos papalayo ng ating Philippine landmass. Generally, yung typhoon category po siya or mananatili po siyang typhoon category hanggang paglabas po ng ating Philippine Area of Responsibility Wednesday ng hapon, Miyerkules ng hapon o gabi. At inaasahan po natin, paglabas naman po ng PAR, unti-unti na po siyang hihina. Although sa ngayon, hindi inaalis yung possibility na mas maaga ang paghina nitong si Bagyong Aghon. Para sa karagdagang impormasyon lamang, bisitahin lamang po ang ating mga social media accounts, pati na rin po ang aming website. At yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga, ingat po tayong lahat. Maraming salamat, Ate Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Ang oras alas 9:03 ng umaga, ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Alright, nakuhan po naman natin ang mga ulo ng ating mga balita. Ilang lugar ang mananatiling nasa ilalim ng signal number 1 dahil sa Bagyong Aghon hanggang alas 5 ng hapon itong Lunes, Mayo 27. Round 1. Ready, go! Samantala, mga kondisyon tulad ng digmaan idineklara sa 5 maritime areas ayon sa DMW. Round 1. Ready, go!
PS nagprotesta sa fishing ban ng China sa SCS. Round 1. Ready, go! Samantala, relief sa post-port ng probe sa mga allegation bis caps ayon sa PNP. Round 1. Ready, go! Samantala, mga kababayan, DSW determinadong tugunan ang pangangailangan ng mga IP na binanggit sa WB Study Report. Round 1. Ready, go! Samantala, suspect sa pagpatay sa LTO executive nahulog sa Quezon City. Round 1. Ready, go! Sea-trips muling nagpatuloy sa Mimaropa matapos humina ang bagsik ng bagyo. Round 1. Ready, go! Han on BS Drug Group sa Magnor matapos makumpiska ang 3.4 milyong pisyong shabu. Round 1. Ready, go! Antabayanan ang kabuang detalye ng ating mga balita, mga ilang sandali po lamang. Ang oras ganap na 9:06 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Binabati po muna natin ng magandang umaga ang ating mga kababayan dyan sa lugar ng Oriental Mindoro, sa Occidental Mindoro. Ang lahat ng ating mga kapatid dyan at mga kaibigan ng Divine Healing Power sa pangunahan ni Brother Rubin Pamilara, Brother Gerald Gasek at Brother Celso Cueto. Likewise, ganun din kay Brother Ansel Arroyo. At sa lahat po ng mga brother at sister ng KPP, Divine Healing Power, magandang umaga po sa inyong lahat. At naway sumayin yung palagi ang kalakasan ng pangatawan, patuloy ang inyong paglilingkod sa ating mga kababayan dyan, sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan, mga kababayang Pilipino, na sabi nga'y patuloy ang pagdaing at paglapit sa inyo para sila ay matulungan sa kanilang mga tinataglay na karamdaman. Maraming salamat po sa inyong lahat at naway huwag kayong magsawa sa pagtulong sa ating mga kababayan. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Ilang lugar manatiling nasa ilalim ng signal number 1 dahil sa bagyong Aghon. Hanggang alas 5 nga po ng hapon kahapon na wala ng lugar sa ilalim ng signal number 2 dahil sa bagyong Aghon nitong Lunes ng hapon. Habang patuloy na lumalayo ang tropical cyclone na sa lupain ng Pilipinas hanggang alas 4 ng hapon nitong kahapon, ang Aghon ay nasa layong 155 kilometros sa silangan ng Kasiguran, Aurora. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng Pag-asa sa isang briefing pasado alas 5 kahapon, bahagyang lumipat ang bagyo sa silangang Hilagang Silangan na kumilos pa rin sa bilis ng 10 kilometro kada oras. Pinatili nito ang lakas nito na may maximum na napapanatiling hangin na 140 kilometer at gustiness ng hanggang 170 kilometer. Ayon sa Pag-asa, maaring tumindi si Aghon sa susunod na 24 na oras hanggang 36 na oras sa ibabaw ng Philippine Sea.
Pagkatapos ay magsisimulang humina sa kalagitnaan huli ng Miyerkules, Mayo 29. Nakataas pa rin ang signal number 1 para sa mga sumusunod na lugar mula sa alas 5 ng hapon kahapon ng Lunes dahil maaari pa ring maramdaman ang malakas na hangin sa silangang bahagi ng Quirino. Nagtipunan timog ng bahagi ng Nueva Vizcaya, silangang bahagi ng Isabela, gayon din sa silangang bahagi ng aurorang hilagang bahagi ng Quezon, kabilang ang Pulillo Island, hilagang kanluran bahagi ng Camarines Norte, kabilang ang Calaguas Island. Ang signal number 10 naman ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na itinaas dahil sa Agon habang walang mas makabuluhang pag-ulan mula sa Agon. Pinag-uusay nito ang Southwest wind flow o hangin na nagmumula sa timog kanluran. Naglabas na ang advisory ang Pag-asa alas 11 ng umaga nitong Lunes habang ang katamtamang hanggang sa makalakas na pag-ulan dahil sa southwesterly wind flow sa mga lugar na ito. Samantala, mga kondisyon tulad ng digmaan diniklara sa 5 maritime areas ayon sa DMW. Round 1. Ready, go! 5 lugar ang itinuturing na may parang digmaan na kondisyon. Isinama sa listahan ng International Bargaining Forum, iniulat Lunes ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng Advisory No. 12, 2024, sinabi ng DMW na mas delikado ang warlike operations area para sa mga Pilipino. Seafarers, ito ang 12 nautical miles mula sa mainland Yemeni coast, kabilang ang lahat ng port at hindi kasama ang Maritime Security Transit o koridor na itinatag ng militar sa kabuuan nito. Timog na bahagi ng dagat na pula sa Gulpo ng Aden na may hangganan na nagsisimula mula sa hangganan ng baybayin ng Yemen na umaabot sa baybayin ng Eritrea, dagat ng Azov at ang kipot ng Kerch, hilagang rehiyon ng Black Sea at lahat ng port sa Ukraine. Kasabay nito, pinalalahanan din ng DMW ang mga ship owners at employers sa mga naangkop na benepisyo para sa mga manggagawang Pilipino na ang destinasyon ay kasama sa IBF list. Ang mga benepisyo ay ng bonus ay katumbas ng batayang sahod na babayaran na 5 araw na minimum double ang kabayaran sa kamatayan at kapansanan, karapatang tumangging maglayag ng may pagpapauwi sa gastos at kompensasyon ng kumpanya ng katumbas ng 2 buwang batayang sahod at mandatory requirement para madagdagan ang security arrangement. Sinabi ng DMW na ang Black Sea ay inuri sa listahan ng IBF bilang isang lugar na may mataas na panganib na nangangahulugan na ang mga seafarer ay may mga karapatan sa isang bonus na katumbas ng pangunahing sahod sa kabayaran para sa aktwal sa tagal ng pananatili. Transit double ang kabayaran sa kamatayan at kapansanan. Karapatan tumangging maglayag ang mga anang may pagpapauwi sa gastos at kompensasyon ng kumpanya sa katumbas ng 2 buwang pangunahing sahod at nadagdagan ang mga kaayusan sa seguridad. Ang Gulpo ng Guinea na sumasaklaw sa hangganan ng Liberia, Ivory Coast hanggang sa hangganan ng Angola, Namibia at isang extended rest zone na may mga mandaragat na may karapatan sa isang bonus na katumbas ng pangunahing sahod sa nababayaran lamang sa araw ng ang sasakyang dagat ay inetaki sa isang gawa ng piracy at dublihin ng mga kabayaran para sa kamatayan at kapansanan. Kung mangyari ang mga ito sa araw na ang sasakyang dagat ay inaatake, ang advisory ay
inilabas sa gitna ng serye ng mga pag-atake sa mga sasakyang dagat, karamihan sa Red Sea at Gulf at Aden. Mahigit 25% ng 1.5 milyong marino na nakadeploy sa buong mundo ay mga Pilipino. Thank you. Magandang umaga po good morning po kay Kuyang Rodrigo Dagar, Kasado Patrol 12 at kay Kuyang Alan Bordeos. Ang oras ganap na alas 9:15 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS, RMM News, Radyo na Dyaryo pa. At ng buong persa ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Panatilihin po lamang ang pagbabasa ng dyaryo o tabloid ng Balitang Kasado. At syempre sa masusi at pagtataguyod ng ating publisher ni Kuyang Alan Bordeos. Samantala, nagprotesta sa fishing ban ng China sa SCS. Thank you. Round 1. Nagprotesta ang pamahalaan ng Pilipinas itong Lunes sa pagpapataw ng China ng unilateral fishing ban sa South China Sea. Dahil kabilang dito ang mga maritime zone na may soberanya at jurisdiction ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs, DFA, na ang fishing moratorium mula Mayo 1 hanggang Setyembre 16 sa mga lugar ng SCS hilaga ng 12 degrees north latitude ay paglabag sa international law at kapansanan ng maritime rights ng bansa. Nananawagan ng Pilipinas sa China na itigil ang pagsasagawa ng mga illegal na aksyon na lumalabag sa soberanya, karapatang soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa mga maritime zone nito, sabi ng DFA. Hinimok din ng ahensya ang Beijing na sumunod sa mga obligasyon nito sa ilalim ng international na batas, partikular ang 1980 United Nations Convention on the Law of the Sea at ang pangwakas at pagbubuklod ng 2016 Arbitral Award at upang sumunod sa mga pangako nito sa ilalim ng 2002 Declaration on the Conduct of Parties and the South China Sea. Now, naritong binigyan ng kapangyarihan ng China ang kanilang Coast Guard na i-detain ang mga dayuhang trespassers sa SCS matapos makumpleto ang civilian mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Noong Mayo 17 ayon sa ulat ng South China Sea Morning Post noong Webes, ang isang regulasyon ng dokumento ng Beijing na magkabisa Hunyo ay nagbibigay ng kapangyarihan sa China Coast Guard at i-detain ang mga trespassers ng walang paglilitis sa loob ng 60 araw. Binigyan din ng DFA na ang unilateral imposition ng fishing moratorium ay nagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea at SCS direktang salungat ito sa pag-unawa ni na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at China President Xi Jinping upang pamahalaan ang mga pagkakaiba sa pamagitan ng diplomasya at dialogo at upang alisin ang sitwasyon sa dagat, sabi ni DFA. Sa pagbanggit ng paragraph 716 ng Final and Binding 2016 Arbitral Award on the South China Sea, idinagdag ng DFA na illegal ang moratorium ng China sa pangingisda without exemption for areas of the South China Sea falling within the exclusive economic zone of the Philippines and without limiting the moratorium to Chinese flagged vessels. Sinabi ng ahensya na ang pagbabawal ay lumalabag sa Artikulo 56 ng 1982, ang clause na may paggalang sa soberanya ng Pilipinas sa mga pagkukunan ng buhay ng eksklusibong sunang ng ekonomiya nito. Hindi na sinasagot ng Chinese Embassy na sa Maynila ang issue. Thank you. Alas 9:19 ng umaga.
Samantala, relief sa postpartum prove sa mga aligasyon BS Caps ayon sa PNP. Why, thank you. Naninindigan ng Philippine National Police nitong Lunes na normal ang relief ng mga pulis sa kanilang mga post kapag may investigasyon na umano'y pagkakasangkot nila sa illegal na gawain. Inilibas ni PNP spokesperson Colonel Jen Pardo ang reaksyon matapos kundinahin ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang administrative relief ng 35 opisyal ng lokal na pulisya, kabilang ang kanilang hepe na si Colonel Richard Bad. Ang relief ay batay sa rekomendasyon ng Police Regional Office 11, Regional Internal Affairs Service. May patuloy na investigasyon sa pagkamatay ng 7 drug suspects sa police operations na ginanap noong Marso 22 hanggang 26 ngayong taon. Hindi ito ibig sabihin ng guilty na itong ating 35 police personnel. However, this is not the first time na ginawa ito ng RIAS. Sinabi ni Pardo sa press briefing sa Camp Crame sa Quezon City. Aniya maging sa pambansang himpilan pansamantalang bibigyan ng daan ng isang opisyal na may hinihinalang sangkot sa mga anomalya upang bigyang daan ang walang kinikilingan na investigasyon. Ayon kay Pardo, iginagalang ng PNP ang sinabi ni Duterte at kinilala ang kanyang matinding suporta sa lokal na pulisya. Aniya ang administrative relief ay magbibigay daan sa mga concerned police officers na sagutin ang mga alegasyon laban sa kanila sakaling makita sa findings na hindi sila lumabag sa protocols, particular sa operational procedures. Ipinaliwanag ni Pardo na maaaring silang maibalik sa kanilang original na assignment at posisyon o sa anumang posisyon commensurate sa kanilang qualifications. Why, thank you. Alas 9:21 ng umaga. Samantala, DSWD determinadong tugunan ang pangailangan ng mga IP na binanggit sa WB Study Report. Round 1. Ready, go! Determinado ang Department of Social Welfare and Development na tutugunan ang mga isyu na kaayos sa report ng World Bank tungkol sa mga indigenous people o IPs ayon kay Undersecretary Fatima Alia Di Mapuro nito Lunes. Pinasalamatan din ni Mapuro sa nakumakatawan kay Secretary Sherwin Gatchalian ang WB na imbestigahan sa paglulunsad ng study report na pinamagatang number data no story indigenous peoples and the Philippines na nagbibigay liwanag sa mga mahalagang isyu tulad ng edukasyon, kalusugan at akses sa malinis na tubig sa mga IP. Kami ay determinado sa pagtugon sa mga hamong ito sa pamagitan ng pagpipino ng aming mga estratehiya at pakikipagtulungan ng malapit sa kagalingan ng mga katutubong komunidad, sabi ni Di Mapuro sa paglulunsad ng EDSA Shangri-La Hotel sa Mandaluyong City. Aniya manatiling matatag ang DSWD sa kanilang pangako na tugunan ang mga natatanging pangailangan ng mga IP sa pamagitan ng iba't ibang inisyatibo tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino, program at kapit bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services. Kamakailan lamang ipinalakas natin ang ating suporta sa mga katutubo sa pamagitan ng pagsasama ng mga variable ng lahi sa mga programang social safety net tulad ng halimbawa ng programang Modified Conditional Cost Transfer para sa mga IP sa mga geographically isolated at disadvantaged areas. Dagdag niya, ayon kay Di Mapuro, pinatupad ng DSWD ang programang pag-unlad ng hinihimok ng komunidad ang mga IP na nagbibigay diin sa dedikasyon ng ahensya sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga katutubong komunidad sa mga lugar na apektado at mahina sa labanan sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng akses
sa mga mahalagang serbisyo at pagkatataguyod ng kanilang paglahok sa mga proseso ng pag-unlad sa sensitibo at kultura na hinihimok ng komunidad. Upang umaalala, nakipag-collaborate pa ang DSWD kamakailan sa World Bank sa paggawa ng proyektong panahon ng pagkilos ng upang mapahusay ang mga serbisyo para sa mga marginalized na komunidad, partikular na ang mga IP na apektado ng climate change na binanggit din di Dimapuro ang pagkipagtulungan ng DSWD sa National Commission on Indigenous Peoples or NCIP at iba pang mga kasusyo na aniya ay mananatiling kailangang bayaran. Kami sa Kagawaran ay naniniwala na ang pakikipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ay magpapalakas sa aming mga pagsisikap. Sama-sama nating patuloy na iangat ang buhay ng mga katutubong komunidad, sabi niya. Ayon kay Dimapuro, sinimulan na ng DSWD ang pagsasagawa ng pilot profiling sa mga IP kung saan natapos na ang initial phase sa Capas Tarlac at balak na itong i-extend hanggang Mindanao. Ang inisyatibong ito aniya ay naglalayong makalap ng komprehensibong data upang mas maunawaan ng mga pangangailangan ng mga IP at gumagawa ng mga aksyon may kaalaman partikular sa proteksyong panlipunan. Muli sa ngalan ng ating kalihim, patuloy tayong magtutulungan na pinalakas ng mga kaalaman mula sa pag-aaral ng World Bank upang makamit ang ating mitiin na magbigay ng pagkakataon at mapahusay ang kagalingan ng mga IP sa Pilipinas, dagdag niya. Noong Mayo 24, itinanover ng DSWD ang Sustainable Livelihood Support sa 10 pamilyang ETA sa Barangay Santo Niño sa Banban at Capas Tarlac. Kasama sa livelihood aid ang isang karabaw bawat isa ng nagkakahalaga ng 50,000 pesos na maaaring gamitin sa produksyon ng kanilang mga sakahan at 10,000 pisong outright cash assistance para sa farming maintenance cost. Ang pagbibigay ng Carabaos at cash aid ay naglalayong mapahusay ang kakayahan at agrikultura ng mga kliyenteng pag-abot at itaguyod ang self-sufficiency at economic stability sa kanila, pahayag ni DSWD Social Technology Bureau Assistance Director Marilyn Moral sa isang balita nitong Lunes. Tiniyak ng inisyatibong ito na ang reintegrated ETAs ay magkaroon ng disinting buhay at kabuhayan na mapapanatiling makakatulong ito sa kanila na bumuo ng bagong buhay matapos silang maabot ng pag-abot team na at muling magkasama sa kanilang mga komunidad. Anya, ayon kay Moral, ang mga ETAs na ito ay kabilang sa mga kliyente na naabot ng pag-abot team sa pinalawak na programang pag-abot sa Pasko nitong noong nakaraang Disyembre 2023. Matapos ang mga react outs operation, patuloy na sinusuportahan at isinasama nila ng DSWD sa kanilang mga komunidad ang mga ETA sa Tarlac, sabi niya. Nagpapasalamat naman si Nanay Pani Victoria, 54 years old, na kabilang sa mga ETAs na tinulungan ng pag-abot program sa tulong na natanggap niya mula sa DSWD. Ngayon na lang po namin naranasan na binigyan kami ng malaking blessing, kaya salamat po sa Diyos. Ngayon po ay natanggap namin yung blessing mula sa pag-abot ng DSWD, kaya maraming salamat sa kanilang tulong na naibigay sa amin ng mga katutubo, o Birming Nanay Pani said. Ayon kay Nanay Pani, malaki ang naitutulong ng tulong sa kaniyang pamilya, lalo na sa pagbibigay ng kanilang pangaraw-araw na pangangailangan.
magagamit po namin ito sa pagtatanim po ng kamute, bigas at saka po kaunting palay para hindi na po kami magugutuman, sabi niya. Inilunsad noong Hulyo 2023 bilang prioridad ng programa ni Gatchalian ang programang pag-abot ay ipinatutupad sa Metro Manila upang maabot ang mga taong naninirahan at nanatili sa lansangan at mabigyan sila ng mga kinakailangan at angkop na intervention, gayon din ng mga pagkakataon upang mapabuti ang kanilang katayuan sa lipunan at ekonomiya at matupad ang kanilang mga pangunahing karapatan. Why, thank you. Alas 9:30 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Why, thank you. Good morning kay Kuya nga Paul Candelaria dyan sa lugar po ng Zambales, Region 3. Good morning sa inyo lahat at kay Divine Council dyan sa lugar ng General Santos, Mindanao. Good morning sa inyong lahat dyan. At good morning din kay Maria Teresa Roca Palomar dyan sa lugar ng Sico, Batangas City. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga Sico. At kamusta na po kayo dyan? Okay na po ba ang lagay ng panahon dyan sa area ninyo? At kay Brother Peter o Pedro Palomar ng Batangas City, good morning sa iyo at palakas ka na, brother. At sabi nga kinakailangang mabawi mo yung lakas ng pangangatawan. At sabi nga, huwag pasaway kay Commander. Alright, good morning kay Ate Carolina Antenero. Blessed morning, Press Namuko. Thank you po, Ate Carolina Antenero ng Binangunan Rizal. At syempre nga po, mulit-muli ay ating pong ikang ipinaabot sa kaalaman ng lahat ng mga taga-Taytay, Antipolo, Anguno. Na sabi nga po ay yung pong, lokal na tanggapan diyan sa lugar na ating nabanggit, ay sabi nga po ipakisuportahan po naman ninyo ang pangangailangan itong ating ikangay malaon na noon pa man hanggang ngayon ay lumalapit sa inyong mga tanggapan si Ate Carolina, si Kenya Antenero regarding tungkol po doon sa kanyang ikangay property na malawak dyan sa lugar ng Don Enrique Heights. Dyan po sa lugar po ng Barangay San Roque, Antipolo City at ang iba pong parte ay sakop po ng Barangay San Juan, Taytay Rizal at Barangay Dolores. Yan po sa Taytay. Likewise, ganun din po dyan sa area po na nasakupan ng Anguno. Yan. Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan dyan, ng mga residente ng Overlooking, ay atin po silang ikang ikinukumusta. Sabi nga po ay ang ating pong palaala lamang, kung noon man po kayo ay nalinlang ng mga nagpapanggap o mga sabi nga'y nagpapakilala na sila yung may-ari, ay sabi nga po ay hanggang doon na lamang po ninyo sana at wag na po ninyong dagdagan pa na yung panlililang sa inyo ng mga grupong iyan, lalo na po yung tanggapan po ni Mr. Lagasto o alias Doc Steve, ayon dito sa ating mga informante, ay sila po ay bahagi lamang ng nabigyan ng pagkakataon na sila ay manirahan, mga siwa dyan sa ereyang iyan ng kalupaan ni Ate Carolina Antenero. Yan. At sabi nga po ay itong panahong ito ay kinakailangan na pong sabi nga i-distribute yan ni Ate Carol yung kanyang property. Kaya kinakailangan pong sabi nga, ang lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan diyan, ay makipag-ugnayan lamang po kayo sa kanya. At sa pamagitan po ng ating palatuntunang gabay at patnubay, ika nga ay mag-impo lamang po kayo rito at sabi nga po kayo ay aming pamamagitanan ng naaayon sa kaayusan.
Anyway, may pagbati po ang ating Kasado Patrol 12 mula pa rin sa Rodriguez Rizal, si Kuyang Rodrigo Dagar. Good morning Kuyang Arnold, Kuyang Alan, Kuyang Win. Pa-shoutout naman po kay Judge sa Manahan ng RTC Branch 175. Thank you for watching and San Mateo Rizal. Alright, magandang umaga po sa inyo lahat dyan sa Branch 175. Lalong-lalo na po sa ating butihin. Sa ating butihing Judge diyan sa lugar ng Branch 175 dyan sa lugar po ng Rodriguez Rizal. Thank you for watching sa inyong lahat. At naway sa lahat po ng ating mga Kasado Patroller na ngayon po ay nakaantabay, standby report. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Samantala, suspect sa pagpatay sa LTO executive nahulog na sa Quezon City. Why, thank you. Arestado na ang mga otoridad ang suspect na nagpagpatay sa isang opisyal ng Land Transportation Office or LTO sa Quezon City noong nakaraang linggo. Sa press briefing sa Camp Crame nitong Lunes, sinabi ni Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Pardo na inaresto ng Special Investigation Task Group para sa kasong naaresto si alias Danny sa Barangay Batasan Hills, Quezon City noong Mayo 25. Immediately na ay nag-create po ang ng CITG ang Quezon City Police District at based sa mga nakuha nilang ebidensya, particularly yung nakuha nilang ORCR ng motor ay nakapagsagawa sila ng follow-up operation that lead to the arrest of the suspect, sabi ni Pardo. Aniya nakuha ng impormasyon ang mga investigador mula sa 4 na testigo na naging dahilan ng pagkakaaresto sa suspect. As to the motive ay hindi pa po malinaw sa atin kung ito po ba ay may kinalaman sa trabaho but we are not discounting this early. Kung ito ay may kinalaman sa personal grudge, inalam din kung may iba pang tao na involved sa insidente na ito. Aniya, ang biktima na si Mercedita Gutierrez, hepe ng registration section ng LTO Central Office sa Quezon City ay binaril ng isang assailant na nakasakay ng motorsiklo dakong alas 6:20 ng gabi noong Mayo 24. Why, thank you. Alas 9:37 ng umaga. Sea-trips muling nagpatuloy sa Mimaropa matapos sumina ang bagsik ng bagyo. Round 1. Ready, go! Binigyan ng green light ang iba't ibang sukat ng mga barko para maglayag sa karagatan ng Mimaropa Region Lunes ng umaga matapos lumipas ang matinding galit ng bagyong Aghon. Sa isang panayam, sinabi ni Ensign Christian Gabayan, tagapagsalita ng Coast Guard District Palawan, na ang mas kalmadong dagat ay nag-udyok sa mas mataas na punong tanggapan ng Philippine Coast Guard na iangat ang isang paghihigpit sa paglalakbay sa kasagsagan ng bagyo. Aniya walang naitalang untoward incidents na sa kasagsagan ng bagyo dahil sa pagsunod ng karamihan sa mga marino sa pansamantalang paghihigpit sa paglalakbay sa dagat. Wala kami naitala na kahit isang insidente o emergency sa dagat sa loob ng aming distrito na maaaring direktang maiugnay sa bagyo, sabi niya sa Philippine News Agency. Ipinalam ng Coast Guard Station Marinduque sa mga marino na sa pamagitan ng online notice na hanggang alas 5 ng umaga ng Lunes maaaring magpatuloy ang lahat ng biyahe ng mga barko at iba pang sasakyang pantubig sa buong lalawigan ng Marinduque. Pinayuhan ng istasyon ang mga seafarers na inalis na rin ang pansamantalang suspension sa paglalayag ng mga sasakyang pandagat.
na nasasakupan ng Coast Guard Station Romblon sa hiwalay na abiso. Inihayag din ng Coast Guard District Southern Tagalog na muling ligtas sa paglalayag sa mga tubig sa mga baybayin ng Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon. Gayunpaman, pinayuhan ng CGDST na ang mga biyahe ng lahat ng sasakyang pandagat sa loob ng mga lugar na responsibilidad ng Northern at Southern Quezon ay manatiling suspendido hanggang Lunes dahil sa patuloy na epekto ng bagyo. Ang mga paglalayag ng mga sasakyang dagat ay nagpapatuloy sa pagpapabuti ng panahon at kondisyon ng dagat, sabi ni CDDST sa mga marino online. Samantala, iniutos ni Gobernador Reynante Tolentino nitong Lunes ang suspensyon ng klase at trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa lalawigan ng Aurora dahil sa masamang panahon na dala ng bagyong Aghon. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Elson Igarque na sa isang panayam, ang hakbang ay sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at dahil sa walang tigil na pag-ulan at dala ng bagyo. Gayunpaman, sinabi ni Igarque na ang mga ahensya ng pamahalaan ang kasangkot sa paghahatid ng mga pangunahin at serbisyong pangkalusugan, kahandaan, pagtugon sa mga kalamidad at ang pagganap ng iba pang mahalagang serbisyo sa dapat magpatuloy sa kanilang mga operasyon at magbigay ng mga kinakailangang serbisyo. Aniya, walang landfall na nangyari sa Aurora, ngunit inilagay ang lalawigan sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Aniya, isang minor landslide dahil sa malakas na pag-ulan ang nangyari sa kahabaan ng Dinggalan-Umiray Road. Sa Barangay Butas na Bato sa bayan ng Dinggalan ay pansamantalang isinara ito noong Linggo. Possible na ito ngayon matapos ang clearing operation na isinagawa ng pamahalaang panlalawigan, sabi niya. Gayunpaman, hindi pa rin aniya madadaanan ang malawakang river sa Barangay Umiray habang isinusulat ang balitang ito. Iniulat din ng Baler Police ang isang minor de edad na landslide sa Sitio Ilaya, Barangay Sabali at hanggang tuhod na baha sa Barangay Suklayin. Ayon kay Igarque, walang naiulat na pinsala sa agrikultura, bahay at infrastruktura sa lalawigan bagamat nakaranas ng intermittent power interruption sa buong lalawigan. Why, thank you. Alas 9:42 ng umaga. Samantala, hunt on base drug group sa Magnor matapos makumpiska ang 3.4 milyong shabu. Round 1. Ready, go! Norte, hinahabol ng mga pulis ang mga miyembro ng drug syndicate na nag-ooperate sa Maguindanao del Norte sa Cotabato City kasunod ng pagkakaaristo sa dalawang magkapatid dahil sa pagbebenta ng illegal na droga nitong katapusan ng linggo. Ayon kay Brigadier General Prexy Tanggawon Police Regional Director para sa Bangsamoro Automos Region and Muslim Mindanao or BARM, pinaniniwalaang bahagi ng mas malaking illegal drug ring sa rehiyon ang magkakapatid. Ang dalawang sospek ay naaresto sa Barangay Poblasyon Dalikan Bayan ng Datu Udin, Sensuwat noong Sabado ng hapon, sabi ni Tanggawon sa isang pahayag nitong Lunes. Ayon kay Lieutenant Colonel sa Hibon, Mamantal Hepe ng DOS Municipal Police Station ang Baybas ay isinagawa ng Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit Bangsamoro Automos Region sa pampublikong palengke ng bayan. Kinilala ni Mamantal ang mga suspek na sina Monsor Tulusan, 35 anyos at kapatid nitong si Wuji
19 kapwa taga Barangay Tambak, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Aniya pumayag ang mga suspek na ebenta ang kalahating kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 milyong piso sa isang police undercover agent sa harap ng pampublikong palengke ng bayan dakong alas 5 ng hapon. Agad silang inaresto matapos nilang ibigay ang mga illegal na bagay sa isang ahente ng pulis. Sabi ni Mamantal sa isang panayam. Inaalam ni Aniya ng mga pulis ang pinagmulan ng illegal na droga sa pinaglalagyan ng mga kapatid. Noong Mayo 24, binuwag din ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang drug den at inaristo ang 4 na drug personalities na isinagawang bypass operation sa Barangay Tamuntaka, Mother Cotabato City. Na-recover sa mga suspek ang 28 piraso ng sasi ng shabu na may street value na 102,000 pisong mobile phones at assorted identification card. Alas 9:45 ng umaga. Alright mga kababayan, ng oras alas 9:46 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News TV. Alright, dakuan po naman natin ang mga pag-uulat ng ating mga kasado patroller sa iba't ibang dako ng ating bansa. Unahin po muna natin ang ating mga kasado patrol na ngayon ay nakantabay upang magatid ng mga mahalagang mga balita at impormasyon na nagaganap dito sa ating bansa. Alright, kamusta na po ang mga taga-lalawigan ng Rizal? Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, sa mga taga-homeowners association sa iba't ibang dako po ng Rizal. Siyempre, ganoon din po sa buong Calabarzon area. Good morning po sa inyong lahat. Sa mga taga-Jores Homeowners Association dyan sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Good morning sa inyong lahat yan at sa lahat po ng mga residente ng Sitio Bukal. At syempre, habang patuloy na isinasagawa naman ang illegal construction diyan sa lugar po ng St. Anne, Maria Corazon, dyan sa homeowners ng Vergara Compound. Matagal na po talagang inilalapit ng tanggapan ng Homeowners Association dyan sa ating bagong barangay kapitan dyan sa barangay Kupang dyan sa Antipolo City. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa pong nagiging reaksyon ang lokal na pamahalaan ng barangay ng barangay Kupang dyan sa Antipolo. Kaya barangay kapitan Papil, baka hindi po ninyo alam yung nangyayari po doon sa inyong nasasakupan na malapit na po dyan sa inyong mismong barangay hall ng barangay Kupang, yung pong grupo ng asosasyon ng Vergara Homeowners Association. Tila yata hanggang ngayon ay wala pa po kayong nagagawang aksyon
sa inilalapit nilang suliranin na marami po ang nagko-construct doon sa ereyang iyon na illegal settlers. Ang napapaboran po ng inyong mga barangay tanod diyan ay yung pong mga illegal settlers at hindi po yung mismong legitimate of homeowners association ng Vergara compound. Ay papaano na po ang dapat gawin dyan? O, kung wala po kayong alam, Kap, ay pakisuyo lamang po. Ilayata ang ating pong palatuntunang gabay at patnubay ay nagtataka na. Noong panahon pa po yan ni Kapitan Abilia, ay naging suliranin na po yan at halos manhik manaog ang mga grupong iyan ng homeowners ng Vergara compound. O, sa inyong tanggapan pero hindi po nabibigyan ng agarang aksyon at iniikot-ikot lamang po ng inyong tanggapan ang mga taong kawawa naman na sabi ngay sila yung nagbabayad ng buwis at ngay lihitimong sila talaga ay may hinahawakang mga legal na dokumento ay hindi po nila mapakinabangan dahil nga po sa kakulangan ng serbisyo ng inyong barangay dyan sa Barangay Kupang. Kaya nakikisuyo po ang inyong abang lingkod na pakialaman naman po ninyo. Mismong sabing iabutan na lamang po dyan sa inyong barangay hall po yung lugar na ikinokonsulta sa inyo, idinadaing sa inyo ng ating mga kababayan diyan. O, ng mga homeowners na yan. Para sabi nga'y mabigyan sila ng kaukulang proteksyon para naman yung mga nagtatayo dyan ng nagagawa ng mga struktura diyan sa lugar na iyan na wala namang mga permiso galing sa lungsod ng Antipulo o sa munisipalidad o city hall ay nakakagawa sila diyan ng mga illegal na pagkukonstruct. Gayunpamang ayon sa information po rito ng ating mga homeowners ay talagang matagal na po silang lumalapit sa inyong tanggapan at ang mga isinasagot lamang nila diyan. Tuwing Lunes lamang po kayo pwedeng makausap. Paunahan lamang. Aba, yun po ang sinasabi ng inyong pong sekretary diyan ng barangay at saka noon pong administrator. O, kaya ayawan po natin, ha? Kaya sabi nga papaano naman po ang inyong gagawin sa mga taong higit na kayo dapat kailangan dyan araw-araw sa inyong barangay pero ayon sa kanilang sinasabi ay lagi raw po kayong wala diyan sa inyong tanggapan. At ang nakakausap lamang po ay yung inyong admin at saka yung inyong sekretary. Medyo hindi pa maayos kausap ayon sa sinasabi nito ng ating mga netizens. O, kaya pakisuyo lamang po sa tanggapang iyan ng Barangay Kupang. Kung maaari naman po sana ay mabigyan po ng kaukulang katugunan yung suliranin ng samahan ng Vergara Compound Homeowners Association dyan na sa ngayon ay patuloy na ina-occupy. Walang tigil ng isang grupo o sindikato ng mga illegal settler diyan sa inyong nasasakupan. Ayaw naman pong daanin sila sa anumang uri ng bagay na maaaring ikasama ng loob o ikasakit ng sino paman. Kaya nakikisuyo po itong ating palatuntunan, Kapitan Apel ng Barangay Kupang. Pakialaman naman po ninyo itong mga hinaing ito ng residente ng yung homeowners ng Vergara Compound Homeowners Association dyan, sa area at lugar ng Barangay Kupang. Yan. At sabi nga po, wala namang iba rito na tutulong kung hindi mismong ang inyong tanggapan dahil ayaw naman po nilang ang asosasyong ito ay makalabag sa batas na kayo ay mabaliwala dito. Alright, tanggapin po natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 mula dyan sa area ng lugar ng lalawigan ng Cavite.
mula pa rin dyan sa lugar. Nandyan si Double L, si Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando, standby report. Patrol Report. Alright, nasa linya ang ating Kasado Patrol. 25, si Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando. Ang iyong mahalagang report, sige. Iputok mo na, Kuya Lando. Magandang umaga sa iyo, Kuya Arnold. At nandito tayo ngayon sa isang recognitions kung saan dito sa bahagi ng Cavite ay umattend, dumadalo ang inyong lingkod, Kasado Patrol 25, Double L. At ito ay nag-opening remarks ang isang panauhin na pandangal ng naturang recognition. Pero samantala, Kuya Arnold, at meron tayong nireport ngayon tungkol diyan sa isang event diyan sa bahagi ng Bacoor City dito sa lalawigan ng Cavite, Kuya Arnold. Nandito ang the PNP Chief General Romela Francisco D. Marbel was joined by Police Brigadier General Paul Kenneth Tuhay Lucas, the Regional Police Director Calabarzon Foray, with Bacoor City Mayor Strike B. Rebella, Kuya Arnold. The event was highlighted with the presentations of Certificate of Commendations to Bacoor PNP personnel and the ceremonial handover of 35 long firearms along with 6 mobile patrol cars donated by the city government of Bacoor. In this respect, Police General PNP Chief Marbel acknowledged Mayor Strike Rebella for his dedications to maintaining peace and order in Bacoor by their providing essential equipment to the Bacoor Police Force. He emphasized the importance of collaborations between local officials, the community, and law enforcement agencies in ensuring safety and security of the community. Samantala, Colonel, Police Regional Police Office Forest, Regional Director of Police Brigadier Paul Kenneth Tuhay Lucas extended his heartfelt gratitude for the support of the city government of Bacoor to the Philippine National Police PNP. Kasado Patrol Unit 25, Double L, Kuya Lando Luto, reporting from Gabaya Patubay of KBS Army News, Radyo na TV pa. Back to you, Colonel. Maraming salamat. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25, Kuyang Lando Luto. Thank you, Kuyang Lando. Alright, nakuhan po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 47. Yan sa area ng lugar, ng Calabarzon pa rin. Ito ay may kinalaman sa mga magulang at kanilang mga anak na mga magtatapos sa elementary school, Barangay Kupang, Antipolo, Rizal. Sa tanggapan ng kanilang, tatanggap po sila ng award recognition. Nalubos ang kagalakan sa mga araw na ito. Yan, ang detalye po ay magmumula po sa ating Kasado Patrol 47. Si Kuyang Dan Torbeles. Alright, Kuyang Dan. Sige, iputok mo na yan. Yes, maraming salamat Kuyang Arnold. Bagamat ay galing ako kanina sa paaralan ng elementary school ng Barangay Kupang. Medyo umuwi na tayo dahil basa din ako ng kanina. Para makapagbigay kanina atin natunghayan ang mga kabataan na sila igalak, lalong-lalo na ang mga magulang na ito ay magtatapos na sa kanilang pag-aaral maging grade 1 to grade 2 hanggang elementary school pupils ng mga elementary ng naturang barangay ng elementary school ng Barangay Kupang Antipolo. Kung saan naman ito ay naging kagalakan naman at kasayahan ng mga magulang, lalo-lalo ng mga estudyante, na sila ay
nakakuha ng kanilang sinasabing award recognition itong pagtatapos nitong kasi itong klase nitong 2024 Kuyang Arnold. At ito nga na kanina ay talagang masaya ang mga kabataan at mga magulang na sila ay tumatanggap ng nasabing kanilang ribbon at saka yung medal na kahit papaano sila ay nakatapos ng kanilang sinasabing school year 2024. Ito ang atin natong kahawayan kanina kung saan ito naman sa mga oras na ito ang mga mag-graduate ng elementary school ng sa Barangay Kupang ay marahil ito mamaya-maya lamang ay magkakaroon na sila ng ceremony, closing ceremony para sa kanilang pagtatapos. At kung sino man ang kakatanggap ng award sa nasabing pagtatapos sa kanilang naman mga guro na nagbigay ng magandang asal sa kanilang mga estudyante bilang pangalawang magulang at sa paaralan na mayroong itong matututunan lalo na sa pagtatapos na itong school year 2024 na mula sa kanilang principal ko yung Arnold na si Ma'am Jocelyn Ismontes ng nasabing edukasyon na principal ng naturang paaralan ng Barangay Kupang sa Antipolo, Rizal. So at pa rin sa Antipolo, dito sa Barangay Kupang, ito ang Balitang Kasado Patrol, Dan Torbelis nag-ulat live sa TV, sa Rimini News TV, may dyaryo pa. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol 47, si Kuyang Dan Torbeles. Thank you, Kuyang Dan. Alright, isunod po naman natin. Isunod po naman natin ang pag-ulat ng ating Kasado Patrol 49. Diyan sa area naman at lugar ng Mega Manila sa National Capital Region. Report! Si Kuyang Joseph Elias Bontogon. Alright, Kuyang Joseph, sige, iputok mo na yung iyong balita. Thank you. Good morning po, Kuya Arnold, at sa ating station manager, si Kuya Alan Villanueva Cordios, at sa lahat ng mga tagapag-subaybay at tagapakinig. Ito po ang aking balita. Kalabuso ang isang lalaking suspect na di umano sangkot sa pangahalay sa biktima. Ayon sa ulat, ang Northern Police District in PD, sa ilalim ng pangasiwa ni Police Brigadier General Rizalito Gapas, District Director, ay pinuri ang pagsisikap ng mga kapulisan ng Valenzuela City Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Alan B. Omipig, officer in charge ng nasabing istasyon. Nabatid sa ulat ng pulisya bandang alas 2:05 kahapon sa loob mismo ng custodial facility unit ng Valenzuela City Police Station ay nagsilbi ang mga operatiba ng warrant and subpoena section ng Valenzuela City Police Station ng warrant of arrest laban sa suspect. Kinilala ng mga pulis ang akusado na si alias Papa Gerald, 26 anyos, at residente ng Camarines Sur. Ayon sa ulat ng pulisya, ang arrest warrant ay inilabas ni Honorable Matthew B. Altarios, Presiding Judge Regional Trial Court Branch 172, Valenzuela City na may piksang March 1, 2024 dahil umano sa krimen ng statutory rape sa ilalim ng Article 266-A, Paragraph 1D ng Revised Penal Code. Mula rito sa Metro Manila, ako po si Joseph Elias Bontogon, Kasado Patrol number 49 na nag-uulat sa Gabahay at patubay ng CDS RMM. Dami na TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 49. Mula pa rin kay Kuyang Joseph Elias Bontogon. Thank you, Kuyang Joseph. Alright, nasa linya po ang ating Kasado Patrol 13. Mula dyan pa rin sa lugar po ng General Santos City.
Ito po ay ang ating Watchman Initiative Affairs Divine Council Customary Humanitarian Law. At ito nga po ay may mga alituntuning nakapaloob sa Republic Act 8371. Ito ay gumagarantiya sa karapatan ng mga katutubong tribo dito sa ating bansa, partikular sa mga katutubong blaan at mga batas ng mga katutubo, tribo. Ang customary law, self-governance, independent, indigenous cultural communities, indigenous peoples, ay CCIPs, Intertribe, Interclan, and Recovery Program. Ang Watchman Initiative Affairs, the Sovereign Institute Divine Council, Customary International Humanitarian Law, ito ay tinataguyod ng ating butihing lingkod. Ang ating chaplain, si Kuyang Chaplain Berry. Yan, siya po yung Supreme Minister, Vision Keeper worldwide. At ni Ati Princess Sunshine Amera Magdangal. Yan, siya po yung SKP President, CEO Vision Keeper ng Watchman Initiative Affairs. Kung kaya't ito nga po ay siyang gumagabay at nagbibigay ng kaukulang pagpatnubay sa lahat ng ating mga katutubong tribo sa iba't ibang dako ng ating bansa. Alright? Nasa linya po ang ating Kasado Patrol 13, si Kuyang Chaplain Berry. Yan. Alright, Kuyang Chaplain, standby report. Magandang umaga po, Kuyang Arnold at sa mga tagapagsubaybay sa KBS RMM News TV, Gabay at Matnubay. Isang mapagpalang araw po ngayon at sa lahat po ay binabati natin, Kuyang Arnold, ang lahat ng mga recognition ng mga magulang sa kanilang mga paaralan dito po sa ating bansa at sa mga magtatapos sa kanilang pag-aaral sa ngayong darating na Mayo 30, Kuyang Arnold. So narito ngayon ang isang balita at update sa mga nakaraan. Unang-una, yung sa 16 Clan Blaan Tribe Watchman Council of Elders sa pangunguna ni Chieftain Bay Predalin Samaldani na ang kanilang mga hinaing ay natugunan ng ating DILG. So maraming salamat sa DILG family na ito yung talagang may matino at mahusay at magaling na paglilingkod bayan, Kuyang Arnold, dahil ay sila ang naunang nagbigay ng aksyon para mabigyan ng hustisya ang ating mga katutubong blaan dito po sa Barangay Sinawal. At yun din po sa Blue Ribbon ng Sanggunian ng City of General Santos City sa pangunguna ni Chairman Attorney Yumang, na siya ngayon ang may hawak sa panghaharas at arson na kasong kriminal na kinaharap ng punong Barangay Sinawal versus sa 16 Clan. So siya ay inatasan ng Blue Ribbon na mag-reply sa loob lamang ng 15 days, Kuyang Arnold. So ito ay na-serve ang subpoena ng Blue Ribbon sa barangay noong May 15, Kuyang Arnold. Ito po ay mga John 5 ay kailangan mayroon na pong itong maisubmit na counter affidavit ang punong barangay sa mga aligasyon na isinampa laban sa kanya ng mga katutubong blaan sa pangunguna ni Bay Predalin Samaldani. So yan po ang ulat doon sa nakaraang taon ng mga panghaharas, At ito po ang talagang patunay na itong National Commission of Indigenous People Commission ay talagang dito po sa lokal ng kanilang hanay ay wala hong nagagawang tulong sa ating mga katutubo, Kuyang Arnold. Kaya pinapanawagan natin ang chairperson na ito ay kanyang linisin ang hanay para hindi tuluyan masira ang National Commission of Indigenous Peoples, Kuyang Arnold. Dahil dito sa kanilang hanay sa baba mula sa provincial office hanggang sa regional office ay talagang nakikiayon at hindi nagtatrabaho o yung mga tao na nariyan ay nailagay, Kuyang Arnold, ay hindi karapat-dapat sa kanilang mga tungkuling, Kuyang Arnold. Kasi napabayaan talaga ang ating mga katutubo dito sa Region 12. So maraming mga katutubo at maraming mga lupain na minana
na sa panahon ngayon ay hindi ho nila nakamtan ang hustisya at ang naglulustay pa rin ng kanilang mga manang lupain itong mga iilan na mga negosyante at iilan na mga politiko, Kuyang Arnold, ang nakikinabang nito. Samantala, ang ating mga katutubo ay patuloy na naghihirap at naghihikhaws sa kanilang pamumuhay at ginigipit pa sila at mayroon pang mga threat. Kagaya po nito, Kuyang Arnold. So isang inilapit sa atin, no, ng isang Guhay clan na ito po ay nagkaroon na po sila ng kalte 2005 pa sa panahon ni Chairperson Serrano, Kuyang Arnold. Problema ng ito ay na-issue ang kanilang Certificate of Ancestral Land Title noong 2005 ay hindi ito nakaapak man lang sa kanilang lupaing mana, Kuyang Arnold. At bagkos sila ay nagkaroon ng mga threat dahil po dito sa isang representative na ang pangalan ay Dato Ronnie E. Puntuan. Siya po ang humawak para maayos itong problema sa lupain. Ngunit nung natapos po at naisyuhan ng kalte, siya po ang nagposisyon at hindi po nakaposisyon ng ating mga katutubo. So ito malinaw na matinding panluluko sa hanay ng ating mga katutubo. Sa ilan na mga sabi nila kami ay tutulong sa mga katutubo. Bagkos, pag nariyan na sila sa mga katutubo natin, ay kanilang niluluko, kasabwat ang hanay ng mga ahensya ng mga gobyerno, Kuyang Arnold. Kaya ito ay ating bigyan ng pansin ngayon ang problemang ito kasi ito po ay nasa 100 hectare plus, Kuyang Arnold, ang lupaing ito. At hawak-hawak ho natin ngayon ang kanilang kalte na 2005 pa ito na i-issue sa kanila. Pero hindi ho sila nakakapasok dahil marami hong mga security guard, private, na nandoon po sa lupaing ito na pinamumunuan po ni Alejandro Alcantara, ito pong negosyante na marami pong mga asyenda na ginamit po ang ating mga katutubo, Kuyang Arnold. Kaya ito po ang panahon na sa ngayon ay bigyan po natin ng hustisya ang ating mga katutubo, especially dito po sa syudad po ng General Santos City. At yun nga po, Kuyang Arnold, ay dahil po dito nakita ho natin at ang ito, marami pong kapabayaan ang NCIP ho dito, Kuyang Arnold. Dahil ito ay hinayaan na ito po ay maisanla sa bangko mismo, Kuyang Arnold. At ang itong bangkong ito, ang Rural Bank, bakit niya rin tinanggap na alam naman nila na itong mga lupain ng mga katutubo ay hindi ito pwedeng isanla, hindi ito pwedeng ibenta. So, paano ito nangyari, Kuyang Arnold, na ganito at hinayaan ng NCIP itong mga kontrata at ito ang LRA nakasabwat din dahil naidita na rin ito sa LRA ang titulong inisyo ng mga piki ng mga NCIP, Kuyang Arnold. May milagro nangyayari dyan, Kuyang Chaplain, kaya ganyan yan. O kaya ang ating misyon ay hindi ito basta-basta. Ngayon ay nahawakan ho natin ito, ang kasong ito. At ngayon po ay kami po ay nagpupulong na rin po ang lahat ng mga kadatuan, yung 110 tribes, no? Binabati din natin yung kinatasan ng mga kahugpungan ng mga kadatuan, itong 110 tribes sa pangunguna ni Bato Ara, Ricky Honor po. Nga siya po ay nakiisa na rin sa labang ito para po ay sugpuin at bigyan hustisya ang ating mga katutubo na nasa laylayan, Kuyang Arnold. Kaya ito po ay maraming salamat dito po sa PBS, sa inyong programa, dahil dito po ay napaparating ho natin sa buong sambayanan na sa buong mundo itong mga hinaing ng ating mga katutubo na sila po ay hindi po napapansin kailanman. At malapit na rin po, sa update po, Kuyang Arnold, ay malapit na rin po itong magwawakas, no, yung usapin dito po na kinamkam din po ng City Government of General Santos City, yung 63 hectare na ito po ang sanitary landfill. So ito po ay malapit na rin po ito makamtan ng ating mga katutubong blaan dyan sa 16 clan ang hostisyang ito dahil po ay ito po ay patuloy na iniimbestigahan ng ating independent government, yung Ombudsman of Mindanao, para ito po ay bigyan ng justice system po ang lahat po, Kuyang Arnold. Kaya maraming salamat po dito, Kuyang Arnold, at sa lahat ng mga katutubo
sa buong bansa ay patuloy ho tayo na ipaglaban ang inyong mga karapatan. So nandito po ang Watchman Initiative First na handang aalalay at tatayuan ang inyong mga karapatan at para ang inyong manang lupa sa inyong mga ninuno ay muli po ninyong matamasa ito sa inyong panahon. Ang nais lang ho natin ay magkaisa ho tayo at tatayo tayo sa tama. At ito po sa hanay ng NCIP ay kailangan ho ayusin ni chairperson at ng kanyang mga komisyoner itong mga mandato na kanilang ibinababa dito sa regional at provincial office para hindi po nagkakagulo at hindi po mawalan ng tiwala ang ating mga katutubo sa ating Republika ng Pilipinas at lalong-lalo na itong NCIP na siyang binigyan ng atas ng ating Pangulo para ayusin ang lahat ng problema ng ating mga katutubo. Kaya wag nilang i-terrorize ang mga teritorial o mga pamilya ng mga katutubo saan man sulok ng arkipelago ng ating bansa, Kuyang Arnold. So yun po ang aking ulat sa araw na ito at sa oras na ito. Maraming salamat at sa mga tagusay, tuloy-tuloy ho kayong sumabaybay at tuloy-tuloy ho natin tatalakayin ang inyong mga karapatan at bigyan ng hustisya ang mga naati sa programa ng KBS RMN News TV International Press Corps, Gabay at Patnubay. Ako po si Chaplain Casado Patrol 13, ang tagapag-ulat. Alright, maraming salamat Kuyang Chaplain sa iyong magandang report. At siyempre, siya po yung ating Divine Council, mga kababayan. At siya nga po yung tumatalakay talaga sa batas at karapatan ng ating mga katutubong tribo sa iba't ibang dako ng ating bansa. Kaya alright, maraming salamat Kuyang Chaplain sa iyong pag-uulat. Ang oras ganap na alas 10:16 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Thank you. At syempre naman po sa lahat po ng ating mga minamahal na mga lingkod, ha? Sa lahat ng ating mga kababayan dyan na patuloy na nagpupursigi upang iangat ang kabuhayan. Bagamat sabi nga, maraming area at lugar dito sa ating sambayanan, dito sa ating bansa, ang sabi nga naapektuhan ng bagyong Agon. Kaya marami po ang sabi nga noon pa man ay nagdarahop, lalong nadagdagan ang ikang pagdarahop ng libu-libo nating mga kababayan na nasalanta nga po ng bagyong Aghon. Kaya sana nga po ay ang lahat po ay mag-iingat at nakapag-iingat bago dumating ang anumang uri ng mga sigwa sa ating komunidad. At talagang yan nga po ay isang napakalaking malaking suliranin na minsan ay ikangay mahirap mong ikangay matapatan ng iba yung ikangay ikaw ay mapapaunang makapaghanda bago dumating. Kaya wala naman po talagang may akala na talagang ikangay magkakaroon ng anumang panganib sa ating bayan. Yan. At particular nga po dito sa kasalukuyan na nagaganap nga, sabi nga ang kaguluhan nangyayari sa West Philippine Sea dahil sa kakulitan itong mga tsenong ito. Ika ngay nagkakaroon ng anumang matinding tension dyan sa lugar na iyan ng ating teritoryo. Minamantakin po ninyo, ha? Nagawa ng sariling batas sa mga tsinong ito na kapag lumampas ng border o boundary ay kanilang huhulihin ang mangingisda doon sa karagatang yan. Na gayon pa mga alam na alam naman nilang sakop ng Pilipinas. Talagang, yung mga Tsino kayo ay talagang, aywan ko
kung bakit kayo ay talagang sobra at super ang inyong pag-iinteres. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan, lahat po ng mga kababayan ko na nakikinig sa mga oras na ito, talagang sabi ngay ang komunista ay talagang diyan nga po sa China talaga yan nagmula at sila nga po talaga yan. Kaya napakalaki na nga ng kanilang nasasakupan. Ay halos yung kakarampot na lugar ay aangkinin pa katulad ng kanilang ginagawang ito ngayon. Oh. Kaya issue doon, issue dito. Talaga, oo. Kaya yun nga po, tulad nga po na nangyari kay, tulad nga po dito kay Mayor Alice Aguo ng Tarlac, ha? Talaga nga naman, kaya nga pangalan ni Alice eh. Oh, go. Kaya talaga, oo, kung ano man yung makatotohanan na kung talagang ayon sa sinasabi ng ating mga kinaukulan na ikaw ay espiya lamang dito sa bansang Pilipinas na hanggang sa ngayon, ay ngay ipinagdidiinan mong ikaw ay Pilipino, eh talaga naman ng Pilipino, basta narito sa Pilipinas. Kaya lamang, ang ating po ditong komentaryo, ay kung ikaw ay talagang Pilipino, ay ilitaw mo ang iyong nanay. Huwag yung maraming paligoy-ligoy, for direct to the point, ha? Para malaman na ng ating sambayan ng Pilipino yung talagang katotohanan. Ito ay ang investigasyon ng ating Senado ay para nga doon sa issue ng pugo. Yan. Na ikaw ay sangkot diyan at maaaring ikaw ay isa sa pinagkukunan ng source o informasyon na siyang ikinapapahamak kung talagang ikaw ay talagang Pilipino ng iyong kapwa Pilipino. Kaya sabi nga po talaga aywan. Kaya sabi nga tanging ang may kapal, na lamang ang siyang makapagbibigay ng kahusgahan at ng makatotohanan kung ikaw ba talaga ay nagsisinungaling lamang o talaga nagsasabi ng makatotohanan. Alright? Ang oras ay ganap na alas 10:21 ng umaga. Alright, puntahan po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol Orti dyan sa Quezon City. Kuya Arnold, sandali lang, Alright, nasa pag-uulat, itong ating Kasado Patroller. Siya ay nasa linya, si Kuyang John Santusidad. Nandyan siya sa lugar ng Quezon City upang ihatid sa atin ang malagang balita. Kasado Patrol Report. Maingay ang lugar na kilalagan mo, Kuyang John. Kaya medyo sana, doon sa medyo matahimik sana. Alright, pero okay na yan dyan. Sige. Nasa linya po at kikita po natin sa ating TV screen ang ating Kasado Patrol 40, si Kuyang John Santusidad. Alright, Kuya Lando. Sige, iputok mo na yan. Good morning, Kuyang John. Yes, good morning. Kasama ko Kuya Arnold, Ganun Station Manager, Alan Bird. Aristado ang isang mason. Nasa rin po at nakikita po natin sa TV screen ang ating Kasado Patrol si Kuya Johnson po sila. Alright, Kuya Arnold. Ito po lang. Good morning, Kuya John. Yes, good morning. Kuya Arnold, ganun din na Special Manager Alan Borjos. Arestado ang isang mason kapentero na lalaki na sinagawang bypass operation kagabi ng mga Drug Enforcement Unit, Station 6, Batasan Heights, Quezon City. Kapangunahan ni Police Captain Jane Chief Espio at under the supervision of Police Lieutenant Colonel Rodante Sarmiento, Station Commander. Nakilala ang suspect na si Edgar Caniaga, 54 anyos, at residente ng Bato-Bato Street, Barangay Community City. Nagtrabaho bilang mason kapentero. Nangyari ang nasabing bypass operation sa area ng Bato-Bato Street, Barangay Community City, May 28,
2024. Nakapiska ng mga operatiba mula sa suspect, 4 pirasong plastic sachet na hininang sabo, isang pirasong cellphone kulay brown, isang coin purse kulay itim, at 200 pesos bilang bypass money. Ang nasabing droga may timbang na 1 gramo at sa halagang 6,800 pesos. Mandatory witness, Barangay Kagawad, Elmer Buena, Action Barangay Community City. Bago lahat kasama ko yung ginabati ko po ang ating mga station commander, Mama Sikmag, sa sinagawang anti-illegal drug bypass presyon dito sa Action City. Ang ating Police Lieutenant Colonel Leon de la Cruz, Station Commander ng Station 13 Payatas, Bagong Silangan City. At sa kanyang Deputy Commander, Police Captain Tugbo. At ating mga kapulisan dito, ating mga kapulisan dito tayo sa Pumpakwan, no? Dito tayo sa Cabanabe Pirot, medyo masilaw kalangitan, medyo masama panahon, medyo madilim. Ganito oras pagka mamaya atas ang ulan. Ang ginabati ko po ang kaibigan ko, Police Major Kenneth Liano, Dio dyan sa Station 11 Quezon City. Mula rito sa Quezon City, ako si Santos Dan, Patrol 40, nagulat gabay at patnubay ng CBS RMN News. Diaryo na, baby pa, balik sa iyo, Kuya. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 40, Kuyang John Santosidad. Thank you, Kuyang John. Ang oras ganap na 4 na minuto bago alas 10:26 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright, binabati po natin na magandang morning si kay Kuyang Cap Edward Pante ng Munting Hiling ng Barangay San Juan, Taytay Rizal. Hello, good morning Kuyang Cap Edward Pante. At sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa lugar ng Taytay Rizal, dyan sa lahat ng mga Rizalinyo sa buong lalawigan. Good morning. Siyempre, binabati rin po natin ang magandang umaga. Good morning kay General Romeo Browner Jr., ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Good morning, sir. Likewise, ganun din kay Major General Roberto Escapulong, ang Commander ng 2nd Infantry Division Jungle Fighter ng Philippine Army. At syempre, batiin na rin po natin ng magandang morning ang presidente po ng 2ID Press Corps dyan sa Kapinpin, Tanay Rizal, si Ate Pauline de la Cruz Mohar. Good morning, Ate Pau. At sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, kasapi ng 2ID Press Corps, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng ating mga kasamahan sa hanap buhay, sa lahat po ng ating mga responsabling mga mamamahayag sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Good morning sa inyong lahat. Likewise, good morning din po kay General Romel Francisco Marbil, ang PNP Chief ng Philippine National Police. Good morning sir. At kay Police Colonel Jean Pardo, ang spokesperson ng Philippine National Police. Likewise, good morning, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapulisan sa iba't ibang dako ng ating bansang Pilipinas. Siyempre, dyan po sa Calabarzon, sa Regional Director kay Police Brigadier General Paul Kenneth Uhay Lucas. Good morning, sir. At syempre, ganun din kay Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, ang PIO Chief ng R4A Calabarzon. Good morning, ma'am. At syempre, good morning din kay Police Colonel Felipe B. Marago ng Lalawigan ng Rizal, ang Provincial Director
ng Rizal. Good morning, Colonel Sir Felipe B. Maragon. Siyempre, likewise din kay Police Captain na Marisol Taktakin, ang PIO Chief ng Rizal, PNP. Magandang umaga po at sumayin nyo ang kay gandang umaga ngayong araw nga po ng Martes. Alright mga kababayan, at syempre naman po patuloy ang ating pasasalamat sa lahat ng ating mga nakapiling sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Syempre ang ating mga kasado patroller na nag-ulat ngayong umaga sa pangunguna po ni Kasado Patrol 30 ni Kuyang Chaplain Berry. At ganoon din po kay Kasado Patrol Kuyang Dan Torbeles, Kasado Patrol 47. At syempre ganoon din po kay Kuyang Landuluto, Kasado Patrol 45. Kay Kasado Patrol Kuyang Joseph Elias Bontogon. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pagiging ikangay masipag na maghatid ng mga mahalagang mga balita at impormasyon sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, kay Kuyang John Santusidad, ang ating Kasado Patrol 40. Maraming salamat. At siyempre, sa lahat po ng ating mga nakapiling dito sa ating technical site, kay Ate Del Santos at kay Ate Rose Marie Paderon. At pinararating po natin sa lahat ng ating mga kababayan na ang palatuntunan ng isyu ng lipunan ay pansamantala pong hindi ninyo maririnig ngayong araw na ito at sa may mahalaga pong kadahilanan na may inaasikaso po ang ating si Kuyang Wayne Lawson, ang angkor po ng isyu ng lipunan, ang Bisayang Tisoy. Kaya sa susunod pong mga araw, siya po ay inyong mapapanood at mapapakinggan upang sabi nga ihatid niya ang mga mahalagang mga informasyon at mga balita na nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Siyempre, ang Kasado Broadcasting Service as Deliver News, ang RMM News TV at your service, ang responsabling mga mamamahayag. Kaya anuman po ang lahi at lingwahe mo, basta kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. At syempre naman po, lubos ang ating pasasalamat sa lahat ng ating mga sumubaybay sa umagang ito. Syempre sa ating pong Kuyang Alan Bordeos, kay Kuyang Rodrigo Dagar, kay Kuyang Divine Counsel, kay Ate Maria Teresa Roca Palomar, kay Ate Carolina Antenero, kay Kuyang Sepereno Santusidad, at ganoon din po sa inyong Kuyang Hans Acebeda Namuco. Siyempre, maraming salamat po sa inyong lahat at sumayin niyo po ang mapagpalang umaga ngayong araw ng Martes, Pitsa 28. Aba, ilang araw na lamang at katapusan na. Sabi nga ay talagang napipintuho na at nakangiti na yung sinasabi nating buwan ng Honyo. Aba, as June na ang susunod na buwan. Kaya napakabilis po talaga ng paglipas ng panahon. Talagang sabi nga ay parang hinuhugot talaga. Parang hinuhugot at hinihila sa mabilisang pangyayari. Alright mga kababayan, pansamantala pong ang inyong abang lingkod ng gabay at patnubay dito sa KBS RMM News TV ay pansamantala pong nagpapaalam at muling magbabalik sa araw ng bukas, ganap na 8:08 ng umaga. Dito sa Kasado Broadcasting Service, ang responsabling mga mamamahayag.
At syempre sa pangalan po ng ating station manager, President CEO, publisher ng Balitang Kasado. Sa pangalan po ni Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, at syempre ako naman po ang inyong abang lingkod ng Gabay at Patnubay, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko, ay patuloy na nagmamahal at nagpapahalaga sa ating sambayanan, partikular sa lahat ng ating mga kababayan, sa ating mga OFW, sa lahat ng ating mga kababayan na nagdarahop at nangangailangan ng iba yung tulong upang makarating sa kinauukulan ang kanilang mga hinaing. Anyway, nagpapasalamat po ako ng lubos sa inyong pagtangkilik at patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan. Patuloy lamang po ninyong i-like, i-follow at i-share at i-subscribe sa inyong YouTube channel ang Balitang Kasado, ang KBS RMM News TV. Hashtag Balitang Kasado, hashtag KBS RMM News TV. At lubos din natin pinasalamatan ang ating mga nakaagapay dito sa ating technical site kay Ate Del Santos at Ate Rose Marie Paderon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sumayin nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumika. Adios mabalos amigos.